Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Happy weekends po muli at ingatan nawa po tayo mga katambay lalo po sa pagbalik po natin sa mga ating mga tahanan na siyempre mga galing sa probinsya, bibiyahe po yan. Ingat po. At siyempre po, ngayon po, magkukomento po tayo sa isang napakatagal na pong kritiko ng pamilya Duterte. Ito po talagang hindi tinatantanan ng pamilyang Duterte, lalo po ang dating Pangulong Duterte. Talagang kritiko po ito. Hindi po ito nakakakita ng magagandang ginawa ng mga Duterte. Lahat po sa kanya ay puro hindi maganda. Wala po nakita maganda itong taong ito sa pamilya Duterte. Komentuhan po natin. Pero bago po yun, nagpapasalamat muna si Kamanong sa nakagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at sa TikTok. Thank you po mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ito si Christian Esguera. Ito po talaga number one kritiko po ng mga Duterte. Pakinggan po natin. Bakit niya napakakuha itong mga Duterte dito sa escalating tension sa West Philippine Sea? Bakit kaya? Well, una, dahil sabi mismo nung Chinese Foreign Ministry, mukhang meron naman silang oral agreement with ex-President Duterte na wag na nating supplyan ng mga construction materials yung BRP Sierra Madre. Pabayaan na natin gumuho, no? Para malis na tayo ng kusa ron sa Ayungin Shoal. Para maitayo na nila yung kanilang matagal ng minimiti na artificial island dyan sa Ayungin Shoal. No? Ang umami na mismo ay yung supporter ni ex-President Duterte, yung China. Diba, naalala mo, last year, naguhulaan pa tayo dahil sabi ng China, merong agreement with the former Philippine President para tanggalin yung BRP Sierra Madre. Wala namang umamin. No? Sabi ni Arroyo, hindi siya, although duda ako ron. No? Si Erap, nag-deny. Sabi ng mga anak ni Erap, yung dalawa na usually magkaaway, nagkampi sila in defending Erap. No? Kami nga yung naglagay ng BRP Sierra Madre dyan. Kami pa yung gagawa ng agreement para tanggalin. No? Although merong paliwanag dyan, si magaling na columnist Bobby Tiglao. Tapos may malabo naman na si Pinoy ang gumawa niyan, no? Ang nakipag-agree sa China para tanggalin yung BRP Sierra Madre at mukhang hindi rin naman si PBBM, no? Pero ngayon, inamin na ng China kung sino yung nagbigay ng oral agreement. Hindi ko alam kung anong puwersa ng isang oral agreement. Sabi ng mga abogado, may puwersa yan kung presidente ang nagbigay. Sabi naman ng ibang abogado ay hindi, wala namang nakasulat at saka hindi naman dumaan sa ating mga kongreso, no? Kaya hindi yan ganoon kasolido, no? Kaya siguro maganda ipatawag na lang si ex-President Duterte ng Kongreso at saka Senado in aid of legislation. Ayan po mga katambay, si Christian Esguera. Puro haka-haka lang din po ang sinasabi nito. Wala rin po itong matibay na basihan. Puro haka-haka lang po mga katambay ang sinasabi nito na Christian Esguera. Makapanira lang po sa mga Duterte. Yung mga oral agreement, wala rin naman po siyang sinasabi. Puro baka, buko haka. Wala po wala silang mailabas na pag sinasabi mo nga, salitaan lang yan di ba? Salitaan lang. Kung meron mang si Pangulong Duterte nakapagsalita dahil mga panahon na yun kaibigan at walang teritoryo na nakuha sa panahon ni Pangulong Duterte. Hindi po sinasabi ni Christian Esguera yung history ni Pangulong Duterte. Yung puro haka-haka lang ang sinasabi niya. Saka 2 taon nang nakaupo si Pangulong Marcos. Siya ang Pangulo. Siya ang Pangulo di ba? Siya ang Commander-in-Chief. Sa kanya nagkakaproblema ang West Philippine Sea. Hindi nagkakaproblema yan sa 6 na taon. Hindi naging agresibo ang China sa atin ng 6 na taon ni Pangulong Duterte. Saan po naging agresibo yan? At hindi niya rin binabalikan yung nangyaring kapalpakan po ni Pangulong Aquino. Di ba? Saan ba ho nawala ang mga teritoryo natin? Di ba? Napakarami pong nakuha sa panahon po ng Aquino ang China. May mga artificial pa nga sila nagawa. At yung bundok natin ang kinukuha.
para gawing artificial island po nung panahon po ni Pinoy. Hanggang ngayon sa panahon po ni PBBM, meron po mga kumukuha pa rin mga Chinese. Dala-dala yung kanilang barkong malalaki, kumukuha ng lupa sa atin, di ba? Sa Zambales, noong nakaraan lang, balita, di ba? Tapos isinisisi lahat sa mga Duterte na hindi na panahon nila. At nung panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte, malayang-malaya na nakakapangisda ang ating mga Pilipino ron, di ba? Mangingisda natin, hindi na nagka-problema, naiayos na. At wala ni isang teritoryo nakuha sa panahon ni Pangulong Duterte, mga katambay. Meron ba? Itama niyo po si Kamanong kung merong teritoryo sa panahon ni Pangulong Duterte na naagaw at nawala sa ating bansa. Di ba? At hindi tayo nagkakaproblema. Laging merong magandang usapan. Di ba? Lagi na lang may magandang usapan ng China at Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte na hindi nagkakaproblema tayo. Pero ngayon, magmula nung kumampi at sinasabi di umano na itong ating Pangulo ngayon, kapituko di umano sa mga Western. Di ba? Sa Western na po kumukuha ng backup at suporta at tapang ang ating Pangulo ngayon. Sinasabi nila di umano. At meron pang isang binunyag ang mga matatalino at magagaling nating abogado rin. Dahil sinasabi ni Christian Esguerra, matatalinong abogado eh. Di ba't may mga matatalinong abogado rin si Pangulong Duterte na may naguhudas? May hudas sa ating bansa na binigyan ng pinakamalaking mandato na hudas. Dahil yung sinasabi, di ba? Kaya kapito ko sa Western, dahil yung mga tagong yaman nila na hindi nila napapakinabangan ng mahabang panahon. Di ba? Yan po ang nagiging daan. Di ba? Na para maging matapang tayo, di umano, sa China ngayon, na parang gustong-gusto natin silang labanan, di ba? Dahil daw sa ginto. Sinasabi po yan ni Harry Roque, di ba? Ni Attorney Harry Roque, di umano. Dahil hindi nila makuha at mapakinabangan yung sinasabing tagong yaman ng dating Pangulong Marcos na senior, di ba? Isang damukal daw na kayamanan na nasa labas ng bansa. Karamihan daw nasa Western. Yung mga ginto, di umano. Yan ang sinasabi, di ba, na issue. Na hindi naman sinasabi ni Christian Esguerra. Di ba? Na may hudas sa ating bansa ngayon. Hinuhudas dahil sa kayamanan, sa ginto. Di ba? Lahat isinisisi sa mga Duterte. Kahit hindi na sila Pangulo, ang lagi nila sinisisi, pag hindi nila kayang patakbuhin at nagkakadepresya ang bansa, puro Duterte ang may kasalanan. Puro Duterte ang may kasalanan. Na mo nagkakaproblema sa West Philippine Sea, Duterte pa rin ang may kasalanan. Lahat na lang Duterte. Samantalang nung pangalahon ni Pangulong Duterte, inuulit ni Kamanong, hindi tayo nagka-problema. Walang masyadong problema doon, di ba? Laging may paipag-usap. Tok, tok, tok. Di ba? Ano sabi lagi ni Pangulong Duterte? May panahon tayo para dyan. Kaibiganin muna natin ang China dahil hindi pa natin kayang lumaban sa kanila. Hindi pa sapat ang ating puwersa. Di ba? Ano ginawa ni Pangulong Duterte nung panahon niya? Di ba? Dinevelop niya. Di ba? Nilagyan niya ng asset ang Pilipinas, pero hindi sapat. Pero ngayon, ano nangyayari sa administrasyon natin ngayon? Wala yung development. Hindi na nasundan yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte na dagdagan ang ating mga sandatahang lakas, lalo yung mga pangdepensa natin sa karagatan. Wala na. Hindi na nasundan. Di ba? Saan natin naasa? Yung tapang natin. Di ba? Sa mga sinasabing mga bansa na tutulong sa atin na nasa likuran. Di ba? Kaya hiyang-hiya naman ako dito kay Christian Esguerra. Parang kigagaling nung kanyang sinasabi na si Pangulong Ramos, si Estrada, si Gloria, si Pinoy, si Marcos, kahit pagsama-samahin mo sila, Esguerra, wala sila sa katiting. Sa komento ni Kamanong, wala sila sa katiting ni dating Pangulong Duterte sa diskarte, sa pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. Komento ni Kamanong yun, mga katambay. Kaya ito si Christian Esguerra, ito po, talagang oposisyon po ito. Talagang kahit wala na sa pwesto si Pangulong Duterte, kalaban pa rin niya. Wala nang magaling sa kanya. Kung hindi yung mga kanyang ginodiyos, ito po'y bulag sa katotohanan, mga katambay. Bulag po ito. Ito po ang sinusuportahan ito sa tingin ni Kamanong, puro oligarch.
yung mga mayayaman. Sila po yung mga mayaman, you know. Hindi po ito makabayan at hindi po ito makamahirap. Wala pong nakikita po ito. Dahil ang mga Duterte, mahirap po ang pinaglilingkuran. Ito po, sa tingin ni Kamano, si Christian Esguerra, ang pinaglilingkuran ito. Alam nyo na, ibig ko sabihin mga katambay. Hindi ko na sinabi. Siya yung klase na talagang kaya kaibenta. Di ba? Dahil bulag sa katotohanan at walang nakikitang maganda sa ginawa ng mga Duterte, dahil sa di po ba mga katambay? Kaya hiyang-hiya tayo rito ni Christian Esguerra. Hayaan natin sila. Sila kasi ang nasa pwesto at kakampi nila lahat ngayon. Ang kalaban lang nila ngayon, iisa lang, Pamilya Duterte. Di ba? Dahil takot sila. Dahil alam natin, pag ang Duterte ang namahala, walang mayaman, walang mahirap. Di ba? Lahat kayo magbabayad ng tamang buwis. Nakita po natin yan. Pati ABS-CBN na baon sa utang sa gobyerno, sarado. Di ba? Walang mayaman sa mga Duterte. Di ba? Hindi katulad sa panahon ngayon, di umano. Lahat ng mayaman, mabuti. Hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam ngayon. Ang sistema, hindi nagsasalita ang Pangulo. Walang report sa atin. Wala. Tahimik. Hindi natin alam kung ano na nangyayari sa ating bansa. Lalo kung nakapagbabayad ba ng tama ang mga mayayaman, ang mga oligarko ng tamang buwis. Hindi na natin alam yon. Sa panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Nalaman natin lahat. Di ba? Katulad ng Philippine Airlines, baon sa utang, siningil, di ba? Aboitiz, ABS-CBN, at napakarami pang iba na mga mayayaman na kailangan magbayad ng buwis. Ngayon, wala na tayong nababalitaan kung nagtuloy-tuloy ba ang ginawa ni dating Pangulong Duterte para singilin ng mayayaman na mga amo di umano nito, mga boss di umano nito na pinoprotektahan ito ni Esguerra. Hindi natin alam. Kasi sa tingin ni Kamanong, iba ang pinoprotektahan nito ni Esguerra. Hindi ito makabayan. Ito po ay yun lang po mga katambay ang aking komento dito sa tao na ito na muli po si Kamanong, ipaglaban pa rin natin ang ating bansa, hindi sa giyera. Hindi natin kailangan maging matapang sa ngayon. Wala tayong ibubuga at hindi tayo pwedeng umasa sa mga bansa na puro pangako lang ang dala sa atin, di ba? Paipag-usap pa rin. Ang importante. Muli po, si Kamanong, nag-iwan po na. Hintay-hintay lang po. Tiis-tiis lang po, mga katambay. May pag-asa pa tayo makabangon muli. Paalam. Bye-bye.